Magandang araw mga kaibigan. Update lang muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 Marines. Nakapadala tayo kahapon na i-deposit sa kanilang bank account ang 107,000 pesos. Yung nauna na nating naipadala is 736,000. Kaya ang total nating tulong tumataginting na 843,000 pesos na. Okay, sa ngayon, yung gustong magpadala, wag muna dahil naubos na yung limit ng ating mga GCash. Dalawang GCash yung ginagamit. Kaya i-reserve nyo na lang muna, itago lang muna yung tulong ninyo. Sa September 1, pwede na ulit tumanggap ng cash yung ating mga GCash number. So maraming salamat sa taos-puso ninyong pagtulong sa ating Brave 14 plus 3 Marines. Bigyan natin ng reaction ngayon itong post ng Showbiz Philippines. Payag ni Miss Karen Davila. Sabi niya, huwag kalimutan ang flood control scandal. Hello, sana marinig ito ni Senator Erwin Tulfo. Ano sabi ni Erwin Tulfo? Mag-move on na tayo sa flood control. Excuse me ha. Nagbigay paalala muli si Karen Davila sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang flood control scandal. Lalo na at lubog na sa baha ngayon ang kamay nilaan dahil sa pabayang sistema ng proyekto sa gobyerno. Ito yung kanyang exact na pahayag. Huwag kalimutan ang flood control scandal. Huwag kalimutan ang matinding korupsyon sa 2025 budget kung saang bilyong-bilyon ang ninakaw. Huwag kalimutan, may mga dapat pa ring ipakulong na malayang gumagala pa hanggang ngayon. Salamat po, Madam Karen Davila, sa iyong palaala. Kasi, grabe, si Senator Erwin Tulfo. Move on na tayo. Sa inyo siguro, move on, kami hindi. Nakikiisa ako dito sa panawagan ni Miss Karen Davila and milyong-milyong Pilipino. Dapat may makulong. Sino bang napakulong nila? Diskaya? Happy na sila doon? Jingo Estrada, happy na kayo doon? Marcoleta, defensor? Naipakulong yun, tapos move on na? No way. So dapat mag-ingay pa rin tayo. May nabasa akong post kanina, I don't know how true. Sabi ng Pangulo, I hate corruption. That's why under my administration, the corruption level are much lower than before. Grabe ang ating Pangulo. Bilib na bilib sa kanyang sarili. Mas mababa daw ang antas ng korupsyon ngayon. Kaya, yung may nag-comment, sino bang niloloko nito? E di tayo, taong bayan, niloloko niya na mas mababa ang korupsyon ngayon. Sa corruption index for 2025, bumaba ang ating ranking. Ibig sabihin, mas naging corrupt tayo. So tapos, sasabihin ng Pangulo na mas lumiit ang korupsyon sa kanyang panahon. So, malaya pa rin ang mga mastermind. Saldico. Pinagmayabang ng Pangulo na nahuli na. Yung pala fake news pala, nahuli. Nagmayabang na si Secretary John Vic Rimulya. Sasalubungin ko siya sa airport. Ako mismo mag-aresto sa kanya. Ay, nako. So, ngayon, wala na. Hindi na nila alam nasaan si Saldico. So, what's the use yung kanilang billions of confidential funds? Ang presidente, for halos every year, ang budget niya is 4-something billion, 4.7 for next year. Saan nila ginagastos yung confidential funds nila?
Mismo si Saldico, hindi nila alam. Martin Romualdez. Drama-drama. Sasampa na natin. Malapit na, malapit na. Sabi ng ombudsman. Nasaan na ngayon yung pagsampa? Ngayon, baliktaran ng mga una, 4 na Marines bumaliktad dahil 25 million daw ang ibinaya. Tapos Gutesa bumaliktad. Ngayon, tuwan-tuwa si Senator Lacson, tuwan-tuwa si Erwin Tulfo dahil bumaliktad. Tapos, pwede na daw kasuhan si Marcoleta at Defensor dahil paniwalang-paniwala na ngayon si Lacson, Erwin Tulfo kay Gutesa nung una. Dinidisregard nila. Not credible yan. Wala yan. Wala. O ngayon bumaliktad. Yes, very credible yan. Very credible. Kaya dapat sampahan ng kaso si... Anong kaso? Subornation of perjury. Kasuhan sila. Kayo lang naniniwala. Kami, makakarami taong bayan, ang unang pahayag ni Gutesa ang totoo. Excuse me. Kasi yung pahayag ni Gutesa, sinigundahan ni Saldico mismo na totoo yung pag-deliver ng mali-malitang pera. So, Gutesa, Saldico, then Brave 18 plus 3, iisa lang ang sinasabi. Bakit bumaliktad? Alam nyo na, sabi ni Senator Amy, November 12 of 2025, sinabi niya na, may babaliktad ang mga yan dahil tinatakot ang mga pamilya. O ngayon, yan nga, bumaliktad. Kaya, huwag kalimutan ang flood control. Mag-ingay po tayo, huwag tayong maniwala kay Senator Erwin Tulfo na mag-move on na tayo. Hindi ka pwedeng makapag-move on kung walang hustisyang nangyayari sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Ramil Sambalon din sa Upper Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop o mo ni siya ang gitabangan og yero. So mo ni ang pag-atopan karon kay iyang atop tapal lang gyud. So muna ni ang kadako sa mga buslot og nangagisi na gyud ang iyang atop nga trapal lang. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. O mo na ni ang makita sa gawas nga bahin. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat gid kayo ang nagtabang sa asin kay napulian na gid ang among balay nga trapal
Nailis lang kay napulo na good ni kabulan. Napulo na to kabulan imong trapal. O napulo na wa pa nailis di. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo karon nga natagan ko hero. Salamat gid og dako kay napanalanginan mi nga natagan mi karon. Salamat Salamat ka. gid sa Ginoo. Salamat. Adlaw nga natagan gid mi sin. Salamat kaayo.